Pinag-aaralan na ng DOJ ang mga legal hakbang sakaling ipaaresto ng International Criminal Court o ICC si Senator Bato de la Rosa kaugnay sa war on drugs. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si Camille Samonte. Camille, ano raw ang posibleng maging legal na hakbang ng gobyerno? Jiggy, surrender o extradition, yan ang dalawang legal na hakbang na posibleng gawin ng DOJ kapag inalabas na ng ICC ang arrest warrant umano laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa na dating PNP chief noong ipatupad ang Oplan Tokhang. Ayon sa DOJ, sa ilalim ng Republic Act 9851 o Crimes Against International Humanitarian Law, pwedeng isurrender o kusang isuko ang senador gaya ng ginawa noong ipaaresto ng ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pwede rin naman daw siyang isailalim sa extradition. Sa karaniwang proseso nito, formal na hihilingin ng isang requesting state na isuko ang isang akusado. Ayon kay State Chief Counsel Dennis Chan, mas mahabang proseso ang extradition kumpara sa surrender dahil dadaan pa ito sa Department of Foreign Affairs, pagsusuri ng DOJ at pag-aproba ng hukuman. Nitong weekend nang ibalita ni Ombudsman Boying Remulla ang pagpapaaresto ng ICC umano kay De La Rosa, pero ayon sa DOJ, wala silang natatanggap na formal na kautosan mula sa ICC. Pero kanina lamang nanindigan si Ombudsman Remulla na meron na raw talagang arrest warrant ang ICC laban sa senador. Jiggy? Yung ICC na maging requesting state, gayong hindi naman to isang bansa, pwede ba mangyari ito? Alam mo, Jiggy, masalimuot na usapin yan dahil kung pagbabasihan kasi natin ng batas, pag sinasabing extradition, ay usapan yan sa pagitan ng dalawang bansa at kinakailangan may treaty yan. At dahil nga hindi naman bansa ang ICC, hindi rin malinaw kung pwede nga ba itong mag-request ng extradition. Pero historically, Jiggy, never pang naging requesting party ang ICC sa anumang extradition case. Pakinggan natin ang pahayag ni Chief State Counsel Dennis Chan. ICC is not a state that will fall under the definition of a requested state under our extradition law. So now ang question dyan is if they come up with a request for extradition, wala din tayong treaty to begin with ICC to process that. Even if we may not be part of the ICC anymore, there is still the principle of reciprocity that governs between relations among nations, and in fact, reciprocity and comity. So, while legally, hindi tayo makumpel, but meron din tayong tinitimbang on the diplomatic implication naman of that. Jiggy, ayon naman kay State Prosecutor General Richard Fadolion, dapat hintayin nga muna itong desisyon ng Korte Suprema sa mga nakabimbing petisyon na kung may question sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte. Pwede kasi itong maging legal framework sa usapin naman ng posibleng pagpapaaresto kay De La Rosa. Narito ang pahayag ni Prosecutor General Fadolion. Obviously, at this time, we want to be more careful because the circumstances then and the circumstances now are quite different. At that time, there was no petition yet which was raised or filed before the Supreme Court. At Camille, may pahayag na ba si Senator De La Rosa dito sa isyong ito? Jiggy, no-show si Senator Ronald Bato de la Rosa sa pag-resume nga ng sesyon dito ngayon hapon at wala pa rin siyang pahayag kaugnay nito. Ayon naman kay Senate President Tito Soto, kumukonsulta na siya ng ilang legal expert kung ano ang gagawin ng Senado kapag ipinaaresto na nga si Senator de la Rosa. Paglilinaw ni Soto, hindi niya papayagan na maaresto si Senator Bato kung siya ay nasa premise ng Senado, lalo na kung ongoing ang session. Umaasa naman si Senator Ping Lacson
rason na makausap din si Senator Bato para nga mabigyan ng payo kung paano niya haharapin ang kaso sa ICC. Ayon naman kay Senator Alan Peter Cayetano, dapat hindi na maulit ang nangyaring pagpapaaresto noon kay dating Pangulong Duterte. Si Vice President Sara Duterte naman ay pinayuhan na rin si Senator Bato na maghanda at maghanap na ng abogado na eksperto sa international law. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa Senado. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.